Alam naman natin na ang United States ang pinakaunang bansa na nakagawa ng nuclear weapon. Pero ngayon, 10 bansa na sa buong mundo ang nagtagumpay na rin. Yung iba, nagtulungan. Pero karamihan, patagong ginawa gamit ang espiya, lihim na proyekto at kung minsan, pagtataksil. Bawat isa sa kanila may kwento. Gaya ng sikat na Manhattan Project ng Amerika. Pero karamihan sa mga istorya ng iba, hindi masyado nabibigyan ng pansin. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong 1938, may mga German scientist na unang nakadiskubre ng nuclear fission. Ito yung kakayahang hatiin ang atom at makalikha ng napakalakas na enerhiya. Noong sumunod na taon, si Albert Einstein ay nagpadala ng babala sa Amerika. Sabi niya, delikado ang ganitong teknolohiya kung mapunta sa maling kamay, lalo na kung gagawing sandata. Hindi nag-aksaya ng oras ang Amerika. Nagsimula sila ng lihim na operasyon na tinawag na Manhattan Project kasama ang UK at Canada. Gumastos sila ng halos malaking bahagi ng budget ng buong bansa para dito. Bakit? Kasi natatakot sila na baka mauna ang Germany na gumawa ng ganitong sandata. Pero bago pa man nila natapos, sumuko na ang Germany noong May 1945. Pagdating ng July, habang nasa Potsdam Conference, sina President Truman, Stalin at Churchill, sinabihan si Truman na matagumpay ang Trinity Test sa New Mexico. Ibig sabihin, meron na silang pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Tinanong ni Truman si Stalin kung alam niya na gagamitin nila ang bomba sa Japan. Ang hindi alam ni Truman, si Stalin ay matagal nang may sariling nuclear program at may mga espiya siya sa loob ng Manhattan Project. Lihim siyang nagalit na naunahan sila ng Amerika. Noong August, ginamit ng Amerika ang bomba sa Hiroshima at Nagasaki. Sumuko ang Japan, natapos ang giyera, pero dito naman nagsimula ang panibagong karera ng mga bansa para makahabol sa teknolohiya ng nukes. Ang Soviet Union ang sumunod na nakagawa ng nuclear weapon. Maaga pa lang noong 1941, napansin na nila na huminto sa paglalathala ng research ang mga German, British at American scientists tungkol sa nuclear fission. Naisip nila na baka gumagawa na rin ang mga ito ng sandata. Pagkatapos ng pagbomba sa Japan, lalo pa nilang minadali ang proyekto nila. Kahit may mga impormasyon sila galing sa Amerika dahil sa espiya, natakot pa rin sila na baka peke ang data. Kaya gumawa pa rin sila ng sariling research gamit ang mga scientists na galing Germany. Noong 1949, nagtagumpay sila sa unang test na tinawag na RDS-1 sa Kazakhstan. Nabura na ang monopoly ng US sa ganitong klase ng sandata. Dito na nagsimula ang tinatawag na Cold War Arms Race, kung saan pareho silang nag-imbak ng sandata na pwedeng magdulot ng malawakang pagkasira. Ang ikatlong bansa ay ang United Kingdom. Akala ng iba, tutulungan sila ng US dahil kakampi sila sa digmaan. Pero hindi ganoon ang nangyari. Noong 1940 pa lang, may sarili na silang project na tinatawag na tube alloys, kasama ang mga siyentistang German, Austrian at Polish. Pero dahil gipit sila sa resources, ibinigay nila ang project sa US. Naging bahagi ito ng Manhattan Project. Nagkaroon pa sila ng kasunduan na dapat parehas nilang gamitin ang teknolohiya. Pero pagdating ng 1945, nang makumpleto ng US ang bomba, tinapos nila ang kasunduan at hindi na ibinahagi ang final results sa UK. Dahil dito, muling bumuo ng sariling programa ang Britain. Madali para sa kanila dahil marami na silang nagawang research noon pa. May hawak din silang malaking supply ng uranium. Noong 1952, nag-test sila sa Montebello Islands sa Australia. Tinawag nila itong Operation Hurricane. Matapos ang United Kingdom, hindi nagpahuli sa listahan ng mga bansang may kakayahang nuklear ang Israel. Pero ang nakakagulat dito, hanggang ngayon, sila lang ang bansa sa buong mundo na hindi umaamin kung may nuclear weapon sila o wala. Wala ring opisyal na bilang kung ilan na ang nagawa nila o kung kailan sila nagsimula. Pero sa dami ng impormasyon na lumabas, marami na ang nakakahula. Noong 1950s pa lang, nagtutulungan na ang France at Israel sa larangan ng nuclear energy. Tinulungan pa nga ng France ang Israel na magtayo ng isang lihim na pasilidad sa disyerto ng Negev. Pero noong 1963,
Nabahala si US President John F. Kennedy. Pinaghinalaan niyang hindi lang pang-enerhiya ang layunin ng Israel. Gusto niyang paimbestigahan ito pero paulit-ulit na tinanggihan at pinatagal ng Israel ang inspeksyon. Nang pinayagan nila, staged na at sinadyang hindi ipakita ang mga underground na bahagi na kalaunay na lamang doon pala ginagawa ang mga sandata. Ang Prime Minister ng Israel noon na si David Ben-Gurion sinasabing obsessed sa pagkakaroon ng sariling nuclear weapon. Dahil dito, lumamig ang relasyon nila sa US. Pero nang pumasok si Lyndon B. Johnson sa pwesto, naging maluwag ang US sa pagbabantay. Pinaniniwala ang natapos ng Israel ang kanilang programa bandang 1967. Lumabas ang malaking revelasyon noong 1986 nang tumakas si Mordecai Vanunu, isang technician na nagtatrabaho sa Nuclear Center ng Israel. Naglabas siya ng mga larawan at dokumento sa media sa UK na nagpapatunay sa tunay na ginagawa ng pasilidad. Nahikayat siyang lumipad papuntang Rome ng isang babaeng ahente na kunyaring date niya. Doon siya dinakip ng Mossad, dinala pabalik sa Israel at sinentensyahan ng 3 taon sa kulungan. Hanggang ngayon, mahigpit pa rin ang restrictions sa kanya. Base sa leaks ni Vanunu, posible na may hydrogen bomb na rin ang Israel. Ang susunod ay India. Matagal na nilang pinag-aaralan ang teknolohiyang ito simula pa 1940s, pero lalo itong bumilis nang matalo sila sa border war laban sa China noong 1962. Sa umpisa, gamit nila ang nuclear energy mula sa tulong ng Canada at US, pero patago nilang ginamit ito sa pagbuo ng armas. Noong 1974, ginawa nila ang unang test sa Rajasthan Desert na tinawag na Smiling Buddha. Ang twist? Tinawag nila itong peaceful nuclear explosion. Pero hindi naniwala ang mundo. Maraming bansa ang nagalit, lalo na't hindi pumirma ang India sa Non-Proliferation Treaty. Hindi agad nila ginawang armas ang teknolohiya. Maraming politiko sa India ang tutol sa ganitong hakbang, kaya inabot pa ng 1990s bago tuluyang natapos ang proseso. Ang sunod na bansa ay South Africa. Isa ito sa pinaka-unique na kwento dahil sila ang unang bansang nagbuo ng nuclear weapons pero voluntaryong isinuko rin kalaunan. Sila ay may malaking supply ng uranium kaya nagamit ito sa kanilang nuclear program. Noong 1977, halos magsagawa sila ng test sa Kalahari Desert pero na-spot ito ng satellite ng Soviet Union at agad nilang ipinaalam sa US. Dahil sa pressure, hindi natuloy ang pagsabog. Pero noong 1979, may nakita na namang double flash sa Prince Edward Islands. Tinawag itong Vela Incident. Pinaniniwala ang joint nuclear test ito ng Israel at South Africa. Kapalit daw nito ay research at access sa teknolohiya. Bandang 1980s, nakabuo ang South Africa ng 6 na bomba. Ngunit dahil sa pagbagsak ng Soviet Union at pagwawakas ng apartheid, natakot silang mapunta ito sa maling kamay. Kaya sila na mismo ang sumira at nagsauli ng armas. Sila ang kauna-unahang bansang umamin at kusa talagang isinuko ang kanilang mga nukes. Pero noong 2007, muntik nang manakaw ang enriched uranium sa isang pasilidad nang makapasok ang mga armadong lalaki. Buti na lang at nahuli agad. Hanggang ngayon, may pangamba pa rin na baka makuha ito ng mga terorista. Ang pangsyam sa listahan ay Pakistan. Matapos matalo sa giyera laban sa India noong 1971, nagsimula na silang gumawa ng sarili nilang bomba. Ang sabi pa nga ng kanilang Prime Minister noon, kung gagawa ng bomba ang India, kahit kumain tayo ng damo, makakagawa rin tayo. Nang mag-test ang India noong 1974, naging karera na talaga. Si Abdul Qadir Khan, isang siyentista sa Netherlands, ay nagnakaw ng mahahalagang impormasyon kung paano mag-enrich ng uranium at dinala ito sa Pakistan. Malaking tulong din ang China dahil gusto rin nilang may kakampi laban sa India. Binigyan nila ang Pakistan ng materials, blueprints at tulong sa pagbuo ng bomba. Hindi agad pinigilan ng US ang Pakistan kahit alam nilang may ginagawa ito. Kasi kaalyado nila ang Pakistan laban sa Soviet invasion ng Afghanistan. Sa madaling salita, pinikit na lang ng US ang kanilang mga mata. Noong 1998, 5 bomba ang sabay-sabay na pinasabog ng India, kasama na ang isang thermonuclear bomb. Ilang linggo lang ang lumipas, hindi nagpahuli ang Pakistan. Gumanti rin sila ng 5 underground nuclear tests sa Rasco Mountain Range.
Dito na sila formal na naging bahagi ng mga bansang may nuclear weapons. Pero may pagkakaiba sa paninindigan ang dalawang bansa. Si India ay may tinatawag na no first use policy. Ibig sabihin, hindi sila unang gagamit ng nukes, kundi pangganti lang kung sakaling may gumamit nito laban sa kanila. Ang Pakistan naman, kabaligtaran. May first use policy sila. Pwede silang gumamit ng nukes kahit hindi pa sila tinatamaan. Dahil dito, maraming bansa ang nababahala. Pero sa totoo lang, naging epektibo ito para sa Pakistan. Marami sa mga gulo nila ng India ay hindi na nauuwi sa malawakang giyera. Natatakot ang India na baka gamitin ng Pakistan ang nukes nila. Isang opisyal pa ng militar ng India ang nagsabi na ang banta ng Pakistan na gagamit agad ng nuclear weapon ang dahilan kung bakit hindi na sila naglalakas loob gumawa ng matinding military strike. Tandaan din natin si Abdul Qadir Khan, yung scientist na nagnakaw ng nuclear blueprints mula sa Netherlands. Noong 2004, umamin siya na ibinenta niya ang mga sikreto sa North Korea, Iran at Libya. Lahat ito ay mga bansang hindi kasali sa Non-Proliferation Treaty, kaya lalong lumawak ang takot ng buong mundo tungkol sa pagkalat ng teknolohiya ng nukes. Sa mga bansang yon, North Korea ang ikasampu sa listahan. Ang founder nila na si Kim Il-sung ay naniniwala na ang pagkakaroon ng nuclear weapon ay mahalaga para sa seguridad ng bansa at bilang panakot sa US at South Korea. Noong 1950s, tinulungan sila ng Soviet Union na magtayo ng nuclear research facility para sa enerhiya. Maraming siyentista nila ang nag-aral sa USSR, pero nang humingi sila ng tulong para sa paggawa ng armas, tumanggi ang USSR at China. Kaya pinili ng North Korea na gumawa ng sarili nilang programa. Mabuti na lang at mayaman sila sa natural uranium, kaya hindi nila kailangang umasa sa ibang bansa. Noong 1980s, nadiskubre ng US na ginagamit ng North Korea ang nuclear energy fuel nila sa paggawa ng armas. Pumirma sila sa Non-Proliferation Treaty noong 1990s pero patuloy pa rin sila sa paggawa ng armas at pinatagal ang inspections. Noong 1994, inalok sila ng US ng light water reactors na mahirap gamitin para sa armas, kapalit ng pagtigil sa paggawa ng weapons. Pumayag sila pero bumagsak din ang kasunduan noong 2002. Ayon sa US, palihim pa rin silang nag-i-enrich ng uranium. Ngayon, kahit 10 bansa lang ang may sariling gawa ng nukes, marami pang ibang bansa ang tumanggap o nag-imbak ng nukes galing sa ibang bansang kakampi nila. Gaya ng US na dati ay may mga nuclear weapons sa Belgium, Germany, Turkey, Japan at pati sa Pilipinas. May mga bansa rin na halos makatapos na sana ng sarili nilang nuclear program pero tumigil dahil sa kakulangan sa resources o international pressure. Gaya ng Argentina, Brazil, Iran, Syria, Iraq at Japan. Ang Japan, bagamat wala pang armas, may kakayahan sila dahil sa dami ng uranium at advanced technology. May mga rehiyon din na sama-samang nagpirma ng kasunduan na huwag gumawa o magimbak ng nuclear weapons gaya ng Latin America, Africa, Southeast Asia, Central Asia at Antarctic. Pero kahit may mga kasunduan, tandaan natin na karamihan sa mga nukes ngayon nakatago sa mga submarino sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, kahit masira ang mga base ng isang bansa, may nukes pa rin silang kayang iputok mula sa karagatan. Isipin mo, kahit sa gitna ng dagat, kayang madetect ang pagsabog ng maliliit na bomba. Paano pa kaya sa panahon ngayon na mas advanced na ang satellites? Sa dami ng bansang may kakayahang nuklear, sa tingin mo ba mas ligtas tayo ngayon o mas delikado? Paano kung dumami pa ang ganitong sandata sa mundo? Kung ikaw ang may kapangyarihan, ipagbabawal mo ba ang paggawa nito? I-comment ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panonood.